Sa lahat ng panahon, paulit-ulit na nangyayari ang isang nakababahalang sitwasyon, tahimik na dinadala ng mga individual ang bigat ng pagkabalisa, nagpapanggap na kalmado hanggang sa unti-unting gibain sila ng matinding panggigipit. Nauudlot ang mga karerang puno ng potensyal, nasisira ang mga relasyon at sinisira ng padalos-dalos na desisyon ang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ito ay parang panonood sa isang taong walang magawa habang lumulubog sa quicksand, patuloy na nagpupumiglas. Nakapagtataka na marami sa mga pagbagsak na ito ay maiiwasan sana kung sinunod lamang ng mga individual na ito ang isang simpleng hanay ng mga aral, ngunit napakalakas mula sa isang lalaki na nabuhay halos 2,000 taon na ang nakalipas. Si Marcus Aurelius, ang pilosopong emperador na hinubog ang kanyang isipan upang maging isang hindi mapapasok na kuta. Siya ay kilala sa pahayag na ang iyong isip ay humuhubog ayon sa mga kaisipang pinanghahawakan mo. At ngayon, milyon-milyong tao ang nabubuhay sa pagkakakulong dahil hindi nila natutunan na pangasiwaan ang bumubuo sa kanilang panloob na mundo. Ngunit, ang bidyong ito ay hindi lamang isa pang pagninilay-nilay sa filosofiya. Ito ay isang malinaw na gabay para maunawaan mo kung paano ang Stoicismo ay napatunayang isa sa pinakamabisang filosofiya para bawasan ang pagkabalisa, mabawi ang kontrol sa emosyon at maibalik ang kaliwanagan ng isip. Ibinunyag ng modernong pag-aaral tungkol sa regulasyon ng emosyon na ang mga gawain tulad ng makatuwirang pagmamasid, pagtatanong sa sariling isipan, at pagtutok sa kasalukuyang sandali, eksaktong ipinagtanggol ng mga Stoic, ay lubos na nagpapababa ng estado ng pagkabalisa. At marahil ito ang dahilan kung bakit nakaranas ang Stoicismo ng muling pagbangon sa kasalukuyang mundo, kung saan halos lahat ay palaging nararamdaman na nasa bingit ng pagkawala sa sarili sa loob ng kanilang sariling mga iniisip. Ang pinakakagiliw-giliw ay hindi lamang isang pilosopo si Marcus Aurelius. Siya ay isang taong sangkot sa tunay na krisis. Mga digmaan, pagtataksil sa politika, epidemya at mga desisyong nakakaapekto sa milyon-milyong katao. Gayunpaman, ang kanyang personal na tala-arawan, ang Meditations, ay nagpapakita ng kamanghamanghang kapayapaan sa loob. Nauunawaan niya na ang isip ng tao ay parang isang mailap na kabayo. Kung hindi mo ito gagabayan, tiyak na ibabagsak ka nito. Gaano mo nakadalas naramdaman ito? Ang sandaling bumibilis ang tibok ng iyong puso nang walang maliwanag na dahilan, kapag gumagawa ka ng malalang senaryo sa iyong isip, kapag kumbinsido kang may mangyayaring masama kahit walang tunay na ebidensya. Ito ay karaniwang karanasan para sa karamihan ng tao at eksakto sa puntong ito nagsisimulang baguhin ng Stoicismo ang buhay. Sa kabilang banda, maraming individual na nakamit ang kasikatan at saganang yaman ang nagkaroon ng malungkot na wakas dahil lamang sa binaliwala nila ang pangunahing prinsipyo ng disiplina sa isip. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang magulong paglalakbay ni Amy Winehouse. Napakalaking talento, ngunit ang isip ay palaging binihag ng mga bugso ng damdamin, matinding emosyon at pagsira sa sarili. Hindi niya kailanman natagpuan ang balangkas ng pag-iisip na kailangan upang supilin ang kanyang panloob na mga demonyo. At ang ganitong uri ng trahedya ay paulit-ulit na nangyayari ng may nakakabahalang dalas sa mga ordinaryong tao. Ang pagkabalisa ay nagiging adiksyon. Ang adiksyon ay humahantong sa paghihiwalay at ang paghihiwalay ay nagtatapos sa pagbagsak ng emosyon. Ito ang dahilan kung bakit ipinilit ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay sinasaktan ng anumang panlabas na bagay, hindi ang mismong bagay ang bumabagabag sa iyo, kundi ang iyong sariling paghatol tungkol dito.
At ang nag-iisang prinsipyong ito ay sa sarili nito nakapagligtas ng hindi mabilang na buhay sa loob ng maraming siglo. Sa bidyong ito, matutuklasan mo kung paano praktikal na gamitin ang mismong sistema ng pag-iisip na ginamit ng isa sa pinakadakilang pinuno ng kasaysayan sa paraang ganap na inangkop sa modernong mundo. Susuriin natin kung paano tumugon kapag may hindi inaasahang nangyari sa iyong araw. Kung paano haharapin ang mga paghahambing sa lipunan na nagpapababa ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Kung paano harapin ang mga panggigipit sa trabaho at pag-aaral ng hindi nawawala ang iyong katatagan sa pag-iisip. At kung paano gawing isang makapangyarihang kakampi ang iyong panloob na usapan. Nagtaka ka na ba kung bakit ang ilang individual ay tila nananatiling kalmado habang nagkakagulo ang lahat sa paligid nila? Hindi ito likas na regalo o talento lamang. Ito ay disiplinadong pagsasanay. Ito ay inilapat na pilosopiya. Sa buong paglalakbay na ito, mapagtatanto mong ang stoicismo ay higit pa sa koleksyon ng magagandang pahayag. Ito ay isang konkretong pamamaraan na humuhubog sa mga kaisipan, nagbabago ng mga pag-uugali at nagpapabago ng mga resulta. Matututunan mo ang mga teknik para bawasan ang pagkabalisa sa sandaling lumitaw ito. Mauunawaan mo kung paano bumuo ng panangganang emosyon laban sa pamimintas at matutuklasan mo kung paano alisin ang siklo ng pag-aalala na umuubos sa iyong mga gabi at sumisipsip sa iyong enerhiya. Ipinahayag ni Marcus Aurelius, ang isip na umaayon sa realidad ay nakakatagpo ng kapayapaan at ang kapayapaang ito ang magiging sukdulang sandata mo para makamit ang kaliwanagan at lakas sa mga pinakamahihirap na sandali ng buhay. Ang modernong pagkabalisa ay may tahimik na kalaban. Ang ating kawalan ng kakayahang makilala kung ano ang nasa loob ng ating kontrol mula sa kung ano ang hindi kailanman. Araw-araw na hinarap ito ni Marcus Aurelius sa mga desisyong maaaring magsimula ng digmaan o magligtas ng isang buong lungsod. At maging sa gitna ng napakalaking pasaning ito, isinulat niya sa kanyang sarili, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Ang pahayag na ito ang naging isa sa mga pundasyon ng stoicismo dahil nagtuturo ito sa atin na muling hubugin ang realidad sa loob ng ating sariling isip. Ngayon, gayunpaman, ang karamihan ng tao ay gumagawa ng kabaligtaran. Sinusubukan nilang kontrolin ang opinyon ng iba, sinisikap diktahan ang hinaharap, nagsusumikap na hulaan ang ganap na lahat. At bunga nito ay nabubuhay sa isang estado ng walang humpay na pagbabantay. Ito ay parang sinusubukang humawak ng tubig gamit ang bukas na mga kamay. Umuunlad ang pagkabalisa sa walang kabuluhang pagtatangka na dominahin ang hindi kailanman makokontrol. Gaano mo nakadalas nakita ang iyong sarili na naglalarawan ng mga trahedya na hindi kailanman nangyari? Ang paulit-ulit na pakiramdam na may tiyak na magiging mali kahit walang tunay na banta. Umaabot ito sa milyon-milyong individual at ipinapahiwatig ng pananaliksik na higit sa 80% ng ating mga alalahanin ay hindi kailanman nagkakatotoo. Sa madaling salita, nagdurusa tayo dahil sa mga multo na nilikha sa loob ng ating sariling isip. Kinokontra ito ng stoicismo sa isang simpleng teknik. Agad na pagkilala kung ano ang nasa iyong kontrol mula sa kung ano ang wala. Harapin mo man ang isang pagsusulit, isang proyekto, isang mahirap na pag-uusap o isang mahalagang desisyon, ang iyong pagtutok ay dapat manatili sa kung ano ang magagawa mo ngayon, hindi sa kung ano ang maaaring magkamali mamaya. Ang pagbabagong ito ay ginagawang mga konkretong hakbang ang pagkabalisa. Iharap natin ang aral na ito sa isang lubhang karaniwang pangyayari. Paghahambing sa lipunan. Nag-scroll ka na ba sa social media at nakaramdam ng kirot ng pagiging mababa?
Tumingin ka na ba sa isang tila matagumpay at naramdaman na ang iyong sariling buhay ay nahuhuli? Ito ay napakakaraniwan na ipinapahiwatig ng mga kamakailang pag-aaral na ang labis na paggamit ng social media ay nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng pagkabalisa ng hanggang 30%. Pagkatapos ay lumilikha ang isip ng malawakang pakiramdam ng permanenteng pagkabigo. Ngunit itinuro ni Marcus Aurelius na walang sino man ang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyayari sa buhay ng iba. Pinayuhan niya, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa hindi nauugnay sa iyong natatanging landas. Ang paggamit ng prinsipyong ito ay nangangahulugan ng pag-unawa na bawat tao ay sumusunod sa isang natatanging landas, gumagalaw sa ibang bilis, at nakikipaglaban sa mga hindi nakikitang paghihirap. Kapag tumigil ka sa paghahambing, magsisimula kang bumuo. At napansin mo na ba kung paano ang maliliit na pang-araw-araw na sitwasyon ay may kapangyarihang sirain ang iyong kalooban? Isang pagkaantala sa trapiko, isang hindi napansin na mensahe, isang hindi nararapat na pamimintas. Para sa karamihan ng mga individual, anumang maliit na detalye ay nagiging sanhi ng pagkayamot at pagkabalisa. Ngunit para sa mga Stoic, ang mga pangyayaring ito ay itinuturing na mga pagsubok. Pinaniniwalaan nilang hindi ang panlabas na mundo ang nagbibigay kahulugan kung sino ka. Sa halip, ang iyong pagtugon dito ang gumagawa. Isipin mong nakatanggap ka ng pamimintas sa trabaho. Ang isang padalos-dalos na reaksyon ay maaaring magdulot ng pagtatalo, pagkabalisa at matagal na tensyon sa loob ng maraming araw. Ang tugon ng isang Stoic gayunpaman ay nagsisimula sa pagmamasid. Totoo ba ang pamimintas na ito? Nakakatulong ba ito sa aking paglago? Nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, pakawalan mo. Kung oo, gumawa ka ng mga pagbabago. Ang dating nagpapalala ng pagkabalisa ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapabuti ng sarili. Habang maraming tao ang sumusuko sa mga kapritso ng kanilang sariling isip, ang iba ay tila humaharap sa mga krisis ng may pambihirang kapayapaan. Isang halimbawa na madalas banggitin ng mga analista ay si Keanu Reeves. Ang kanyang pampublikong personalidad ay nagpapahiwatig ng pagiging kalmado, kaliwanagan at malalim na panloob na kapayapaan. Hindi siya emosyonal na tumutugon sa bawat sitwasyon. Hindi siya sumusuko sa pagmamadali at hindi siya sumusubok na kontrolin ang hindi makokontrol. Ang disiplina sa emosyon na ipinapakita niya ay malapit na sumasalamin sa mga prinsipyo ng Stoic. Pagtutok sa mahahalaga, pagtanggap sa realidad at paggawa lamang sa kung ano ang nasa loob ng kanyang saklaw ng impluensya. Hindi nagkataon na ang kanyang pampublikong buhay ay nananatiling kapansin-pansing matatag kahit sa gitna ng matinding personal na trahedya. Ngayon, para sa isang mahalagang hakbang, isama ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Pumili ng isang maikling sandali sa iyong araw, marahil paggising mo, pagdating sa trabaho o bago matulog, at tanungin ang sarili, ano ang nasa loob ng aking kontrol ngayon? Maglista ng 3 konkretong aksyon, 3 lamang. Ang pagsasanay na ito ay nagbibigay ng direksyon, nag-aalis ng kalat sa isip at lubhang nagpapababa ng pagkabalisa. Susunod, tukuyin ang isang bagay na higit sa iyong kontrol at kusa itong pakawalan. Gawin ito sa loob ng 7 magkakasunod na araw. Mapapansin mong nagsisimulang luminaw ang iyong isip na parang lumilikha ng panloob na espasyo. Kung nakikita mong mahalaga ang nilalamang ito sa ngayon, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Nakakatulong ito upang maabot ng video ang mas malawak na madla, nagpapalakas sa channel at nagbibigay daan sa akin na patuloy na maghatid ng nilalaman na nagbabago ng buhay.
Ang simpleng kilos na ito ay maaaring maliit para sa iyo, ngunit napakalaki nito para sa kinabukasan ng channel. Patuloy na nakakahanap ng paraan ang pagkabalisa sa pamamagitan ng mga inaasahan ng iba, mahigpit na mga deadline, takot na madismaya, at ang patuloy na pakiramdam na kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa isang tao. Hinarap ito ni Marcus Aurelius sa napakalaking sukat. Isipin mong dinadala ang bigat ng isang buong imperyo sa iyong mga balikat. Gayunpaman ay nakayanan pa ring panatilihin ang isang hindi natitinag na isip. Isinulat niya, ang pagdurusa ay hindi nagmumula sa mga pangyayari mismo, kundi sa ating paghatol sa mga ito. Ang pahayag na ito ay nagsisilbing isang paanyaya upang mapagtanto na karamihan sa pagkabalisa ay nagmumula sa baluktot na interpretasyon, hindi mula sa objetibong realidad. At ito ay kapansin-pansing nagiging malinaw kapag inoobserbahan natin kung paano tumutugon ang karamihan ng mga individual sa pinakamaliit na pahiwatig ng kawalan ng katiyakan. May isang bagay na hindi nangyayari ayon sa inaasahan at agad na sumasakop ang pakiramdam ng nalalapit na pagbagsak. Hindi iyon tumpak. Ang isipan mo lang ang sumusubok na labis kang pangalagaan. Isa sa pinakamalaking sanhi ng pagkabalisa ngayon ay ang malawakang takot sa pagkabigo. Milyon-milyong tao ang nabubuhay ng paralisado, iniisip ang mga paghusga na hindi naman kailanman magkakatotoo. Ilang beses mo nang hindi sinubukan ang isang bagong bagay dahil naisip mo, paano kung bumagsak ako? O paano kung kutyain nila ako? Tinatawag ito ng mga siyentipiko na mapaminsalang pag-asam at lubos nitong pinapataas ang antas ng kortisol. Sinagot ito ng mga Stoic sa pamamagitan ng makatuwirang pagharap sa ating kinatatakutan gamit ang lohika at sinasadyang pagkilos. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tapang ay nagmumula sa serye ng maliliit at paulit-ulit na hakbang. Ang paggamit ng karunungang ito ngayon ay nangangahulugan ng pagharap sa maliliit na hamon, pagpapadala ng mensaheng matagal mo nang ipinagpapaliban, pagtatapos ng gawaing iniiwasan mo, o pagsasabi ng hindi kapag kinakailangan. Ang bawat maliit na pagkilos ay isang tagumpay sa psikolohikal, isang patunay na mas malaki ka kaysa sa iyong mga takot. At kapag pinag-uusapan ang pagkabalisa, mayroong isang elemento na marami ang nakakalimutan, ang ating panloob na usapan. Ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa sarili mo ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan o isang naglilimitang hawla. Ilang beses nang bumulong ang iyong isipan, hindi mo kaya, hindi ito kailanman magtatagumpay o hindi ka karapat-dapat dito. Ang ganitong uri ng sariling usapan ay nakakapagod sa sinuman. Itinuro ng mga Stoic na kumilos tayo bilang mga tagapagbantay ng ating sariling isipan, sinasala ang pumapasok at ang nagkakaroon ng puwang sa loob. Ang isang praktikal na ehersisyo ay ang obserbahan ang iyong panloob na monologo sa loob ng 24 na oras. Sa tuwing mahuhuli mo ang isang pahayag na nagpapababa ng iyong sarili, tanungin mo ang iyong sarili, ito ba ay katotohanan o damdamin lamang? Karamihan sa mga sagot ay magbubunyag na ito ay damdamin lamang. At ang mga damdamin ay maaaring ayusin muli ng katuwiran. Pinalalakas ng modernong kapaligiran ang lahat ng ito. Walang tigil na abiso, labis na impormasyon, ang panggigipit na maging laging handa. Karaniwan ang pakiramdam na hindi ka kailanman gumagawa ng sapat. Gayunpaman, binigyang diin ni Marcus Aurelius ang kahalagahan ng pagtutok. Gawin lamang ang nasa harap mo ng may katatagan at kasimplehan. Napakalaganap na ng aral na ito kaya't ipinahihiwatig ng kamakailang pananaliksik sa pagiging produktibo na ang mga taong nakatuon sa isang gawain sa bawat pagkakataon ay hindi gaanong nababalisa, mas mahimbing ang tulog
at nakakaranas ng mas malaking kalinawan ng isip. Kapag sinubukan mong gawin ng lahat ng sabay-sabay, nagiging pira-piraso ang iyong isip. Kapag tinugunan mo ang direktang nasa harap mo, lahat ay nagiging maayos. Nararapat banggitin ang kaibahan sa ilang personalidad sa publiko rito. Ang ilan ay bumigay dahil sa pamumuhay sa mga siklo ng labis na paggamit, labis na pag-asa at sariling pagsira, habang ang iba ay umunlad sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa disiplina ng isip. Isang nakaka-inspire na halimbawa ay si Serena Williams. Bukod sa kanyang napakalaking talento, patuloy niyang ipinakita ang isang isip na sinanay upang hawakan ang matinding panggigipit. Sa mga panayam, madalas niyang binabanggit ang pagtutok, pagpipigil sa sarili at ang kahalagahan ng pagkontrol sa emosyon. Ang kanyang kilos sa harap ng pagkatalo at pagpuna ay tila sumasalamin sa mga prinsipyo ng Stoic. Pag-aayos ng kung ano ang nasa iyong kontrol at pagpapakawala ng hindi. Ang disiplinang mental na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang profesional at personal na mahabang buhay. Ngayon, dalhin ang lahat ng ito sa iyong sariling realidad. Isipin ang iyong linggo na ginagabayan ng 3 haligi ng Stoicismo: kontrol, kalinawan, at aksyon. Kontrol sa kung ano ang nakasalalay sa iyo. Kalinawan upang bigyang kahulugan ang realidad ng may balanse. Aksyon upang umusad kahit may takot. Upang gawin itong praktikal, narito ang isang simpleng hamon. Sa susunod na 3 araw, pumili ng isang sitwasyon na karaniwang nagpapalitaw ng pagkabalisa at sadyang baguhin ang iyong tugon. Kung ito ay trapiko, obserbahan ang damdamin at tanggapin na wala ito sa iyong kontrol. Kung ito ay isang kahilingan sa trabaho, tumuon sa kung ano ang maaari mong maihatid ngayon. Kung ito ay takot sa paghuhusga, harapin ito ng isang maliit at konkretong pagkilos. Ang pag-uulit ng ehersisyong ito ay lubos na nagpapababa ng emosyonal na epekto sa paglipas ng panahon. Ang pagkabalisa ay hindi lamang nagpapakita bilang takot. Lumilitaw din ito bilang isang walang tigil na pagmamadali na parang laging nahuhuli ka sa schedule. Ang pakiramdam ng permanenteng pagmamadali ay nagpapababa ng kalmadong isip at lumilikha ng isang di nakikitang tensyon na sumasama sa iyo saan ka man magpunta. Napansin ito ni Marcus Aurelius maging sa kanyang panahon, na nagsasaad na ang oras ay parang ilog na dumadaloy at dinadala ang lahat ng bagay kasama nito. Tumpak sa pamamagitan ng pag-unawa na ang lahat ay lumilipas, nagkaroon siya ng payapang asal sa harap ng mga pangyayari. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan ang lahat ay nangangailangan ng bilis. Mabilis na tugon, agarang resulta, agarang pagpapatunay. Ngunit ang artipisyal na bilis na ito ay isa sa pinakamalaking panggatong para sa modernong pagkabalisa. Karaniwan, ang pakiramdam na kailangan mong patunayan ang iyong sarili palagi. Sa trabaho, sa social media, sa mga relasyon. Nabubuhay tayo na parang may manonood sa atin. Kapag may nagkamali, lumilitaw ang pakiramdam na nabigo tayo sa harap ng buong mundo. Gayunpaman, ipinapakita ng pananaliksik na karamihan sa mga tao ay abala sa kanilang sarili, kaya't bihirang bigyan nila ng tunay na pansin ang iba. Ang isip ay lumilikha ng isang ilusyon ng pagkakabilad na hindi naman umiiral. Alam ito ng mga Stoic ng intuitibo. Binibigyang diin na ang ating enerhiya ay dapat idirekta sa pagkilos, hindi sa pag-aalala sa panlabas na opinyon. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang opinyon ng isang tao ay iyon lamang, isang opinyon. Hindi ka nito binibigyang kahulugan. Ang paglalapat nito ay nangangahulugan ng pag-unawa na ang karamihan sa paghuhusga na kinatatakutan mo ay hindi naman kailanman mangyayari, ngunit kailangan nating lumampas sa teorya. Isipin natin ang isang napakakaraniwang sitwasyon.
Nasa trabaho ka at nakatanggap ng hindi inaasahang kahilingan sa mismong oras na umaapaw na ang listahan mo ng gawain. Kaagad na bumibilis ang takbo ng iyong isip, wala nang sapat na oras, bibiguin ko ang lahat, guguho ang lahat, lumalala ang pagkabalisa dahil nagsisimulang asahan ng isip ang mga problema. Gayunpaman, binabago ng isang stoic na pamamaraan ang lahat. Sa halip na mahuli sa agos ng emosyon, kalmado mong suriin, ano ang nakasalalay sa akin dito? Ano ang magagawa ko ngayon? Ano ang susunod na konkretong hakbang? Ang simpleng paghahati na ito ay nagpapabago ng panik sa kalinawan. At ang kalinawan ay nagpapababa ng pagkabalisa. Ang isa pang karaniwang sitwasyon ay ang social anxiety o pagkabalisa sa pakikipagkapwa. Maraming tao ang umiiwas sa mga pulong, mahihirap na usapan, presentasyon o maging sa mga pagtitipon kasama ang mga kaibigan dahil sa takot sa paghuhusga. Ngunit malaking bahagi ng takot na ito ay nagmumula sa maling interpretasyon. Ang isip ay lumilikha ng mga salaysay na hindi tumutugma sa realidad. Ipinapakita ng pananaliksik sa psikolohiyang panlipunan na sa karamihan ng pagkakataon, mas nakatuon ang iba sa kung ano ang sasabihin nila kaysa sa kung ano ang sinasabi mo. Sa pag-unawa rito, aalisin mo ang pakiramdam ng pagiging laging sinusuri. Pinayuhan ni Marcus Aurelius, kung ito ay kayang tiisin mo. Kung hindi, baguhin mo. Ito ang puso ng pamamaraan ng Stoic. Pagharap sa kakulangan sa ginhawa ng may katuwiran o pagbabago nito sa pamamagitan ng pagkilos. Nararapat ding obserbahan kung paano ang mga taong nagpapakita ng mas malaking kontrol sa emosyon ay karaniwang nakakamit ng mas tuloy-tuloy na resulta. Isang halimbawa na ginagamit ng maraming eksperto ay si Dwayne Johnson, The Rock. Ang kanyang pagkatao sa publiko ay nagpapahiwatig ng disiplina, pagtutok at kapanatagan sa harap ng malalaking hamon. Madalas siyang nagsasalita tungkol sa paggising ng maaga upang magsanay, tungkol sa pagharap sa mga kahirapan ng may pagpapatuloy, at tungkol sa pagdidirekta ng emosyonal na enerhiya sa pagkilos. Ang kaisipang ito ay malapit na nakahanay sa mga aral ng Stoic. Hindi pagsasayang ng enerhiya sa kung ano ang lampas sa kontrol ng isang tao at pagdidirekta ng lahat sa kung ano ang magagawa ngayon. Ang resulta ay isang produktibo, balanse at pandaigdigang hinahanga ang buhay. Ngayon, ang pagdadala nito sa iyong pang-araw-araw na gawain ay nagpapakilala ng isa sa pinakamalalim na aral ng Stoicismo, ang pagsasanay ng aktibong pagtanggap. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko o pagtalima. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa realidad kung ano ito, upang pagkatapos ay kumilos ng may mas malaking katumpakan. Kapag mentally mong nilalabanan ang isang bagay na hindi maiiwasan, tumataas ang iyong pagkabalisa. Kapag tinanggap mo, muling inaayos ng iyong isip ang sarili nito. Isipin na hindi mo naabot ang isang deadline, nagkamali o naharap sa isang hindi komportabling sitwasyon. Ang isip ay may tendensyang parusahan ang sarili nito ng labis. Pinapayuhan ng Stoic na pamamaraan, kilalanin ang pagkakamali, matuto mula rito at umusad. Hindi kailangang magdala ng hindi kinakailangang pagkakasala. Ang pagkakasala na hindi humahantong sa pagkilos ay walang silbing pagdurusa lamang. At narito ang isang praktikal na ehersisyo para sa susunod na 2 araw. Sa tuwing may nakakainis o nakakabahala sa iyo, huminto ng 3 segundo bago tumugon. Ang 3 segundo ay maaring hindi mukhang marami, ngunit sapat na ito upang putulin ang emosyonal na impulses at payagan ang katuwiran na kontrolin. Patuloy na isinagawa ni Marcus Aurelius ang mga paghinto sa isip upang maiwasan ang padalos-dalos na desisyon.
Kapag inampun mo ang ugaling ito, mapapansin mo na ang iyong mga reaksyon ay magiging mas mature, mas kalmado at mas naaayon sa taong nais mong maging. Ito ay isang simple ngunit makapangyarihang pagsasanay. Ang pagkabalisa ay nagmumula rin sa tahimik na takot na mawala ng kontrol sa sariling buhay. At ang takot na ito ay lumalaki kapag naniniwala ka na ang lahat ay kailangang maging perpekto, organisado, walang kapintasan. Ngunit ipinaalala ni Marcus Aurelius sa atin na ang totoong buhay ay binubuo ng kaguluhan, hindi inaasahang pangyayari at kawalan ng katiyakan. Sinabi niya na ang kaayusan ay isinilang muna sa loob mo, pagkatapos ay sa paligid mo. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang gawin ang kabaligtaran. Gusto nilang ayusin ang panlabas na mundo bago ayusin ang kanilang sariling isip. Gusto nila na ang lahat sa labas ay maging kalmado bago sila makahanap ng kapayapaan sa loob. At tiyak na ang pagkakamaling ito ang nagpapalakas sa siklo ng pagkabalisa. Kapag hindi sumusunod ang mundo sa mga inaasahan na nangyayari halos araw-araw, lumilitaw ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Sinisira ng stoicismo ang siklong ito sa pamamagitan ng pagtuturo na ang tunay na katatagan ay palaging nagsisimula mula sa loob palabas. Ang isa pang mahalagang punto ay ang takot sa hinaharap. Ang balisang isip ay patuloy na sumusubok na hulaan ang mga sitwasyon, lumikha ng mga posibilidad at mag-isip ng mga panganib. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag mas sinubukan mong hulaan ang hinaharap, mas nagiging balisa ka para itong pagdadala ng maleta na puno ng mga bagay na maaaring hindi mo naman kailangan. Hinarap ito ni Marcus Aurelius sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang sarili araw-araw na ang hinaharap ay koleksyon lamang ng mga posibilidad, hindi isang sentensya. Ang kaisipang ito ay nakakapagpalaya dahil itinuturo nito sa atin na kumilos sa kasalukuyan nang hindi alipin ng bukas. Kung nag-aalala ka tungkol sa pera, relasyon, trabaho o kalusugan, tandaan, ang pag-aalala ay walang nalulutas, ang pagkilos ang mayroon. At kapag kumilos ka ng may focus, nawawalan ng kapangyarihan ang pagkabalisa. Isang napakakaraniwang halimbawa ngayon ay ang takot na hindi makamit ang buhay na iyong pinangarap. Maraming tao ang tumitingin sa mga influencer o celebrity at nararamdaman na sila ay nahuhuli. Ngunit ito ay isang pagbaluktot na nilikha ng patuloy na paghahambing. Ipinahihiwatig ng pananaliksik na ang paulit-ulit na paghahambing ay nagpapababa ng pagpapahalaga sa sarili at nagpapalakas ng pakiramdam ng kakulangan. Gayunpaman, itinuturo ng Stoicism ang kabaligtaran. Umuunlad ka sa pamamagitan ng paghahambing ng iyong sarili sa kung sino ka kahapon, hindi sa kung sino ang lumilitaw na ibang tao ngayon. Ang tunay na ebolusyon ay tahimik, araw-araw at personal. Binigyang diin ito ni Marcus Aurelius sa ideyang walang makahahadlang sa iyong pag-unlad maliban sa iyong sarili. Kapag naisapuso mo ang prinsipyong ito, titigil ka sa paghabol sa mga hindi makatotohanang pamantayan at magsisimulang bumuo ng isang mas totoo at hindi gaanong balisang buhay. Isa sa mga aspetong pinakanagpapabago ng Stoicism ay ang pagsasanay ng pananaw. Kapag pinalawak mo ang iyong pananaw, napagtanto mong maraming problema na tila napakalaki ngayon ay maaaring walang kahulugan pagkaraan ng ilang buwan o taon. Ang paghihiwalay ng damdamin na ito ay halos agad-agad na nagpapababa sa tindi ng pagkabalisa. Halimbawa, isipin ang isang pagkakamali sa trabaho na nagdulot sa iyo ng hiya. Pinapamukha ito ng iyong isip na parang katapusan na ng mundo. Ngunit kapag tinanong mo, mahalaga pa ba ito pagkalipas ng isang taon, ang sagot ay halos palaging hindi. Ang simpleng gawain na ito ay nagreorganisa ng iyong isip
at nagpapanumbalik ng kalinawan. Patuloy na ginamit ni Marcus Aurelius ang pananaw na ito upang maiwasan ang mga padalos-dalos na reaksyon. At dito pumapasok ang isang huli at mahalagang punto. Kailangan mong maging tagamasid ng sarili mong isip. Hindi labanan ang iyong mga iniisip, kundi obserbahan ang mga ito nang hindi kinikilala ang sarili mo rito. Pinapakain ng pagkabalisa ang ganap na pagkakakilanlan. Naniniwala ka na ang negatibong pag-iisip ay isang ganap na katotohanan. Ngunit kapag nagmamasid ka mula sa labas, napapansin mong ito ay isa lamang posibilidad, hindi isang tadhana. Kinukumpirma mismo ito ng modernong pananaliksik sa mindfulness. Kapag lumikha ka ng distansya sa pagitan ng iyong sarili at ng iyong mga iniisip, malaki ang pagbaba ng pagkabalisa. Nabanggit na ito ng Stoicism, daan-daang taon na ang nakalipas, matagal na bago pa kinumpirma ng agham. Para isara ang siklong ito, narito ang isang huling hamon. Sa susunod na 7 araw, pumili ng 1 oras sa araw para magsagawa ng isang Stoic review. Natanungin ang iyong sarili ng 3 bagay. Ano ang nagawa kong mabuti? Ano ang mas nagawa ko sana ng mas mahusay? Ano ang wala sa aking kontrol at dapat kong bitawan? Ang gawaing ito ay nagreorganisa ng iyong isip, nagpapababa ng naipong pagkabalisa at nagpapalakas ng iyong emosyonal na disiplina. Para itong pag-aayos ng iyong landas araw-araw upang maiwasan ang maliliit na paglihis na maging malalaking bagyo. At tandaan, ang pagkabalisa ay hindi mo kaaway. Ito ay isa lamang senyales na mayroong kailangang ayusin sa loob mo. Ang mga turo ni Marcus Aurelius ay mga kasangkapan para dito. Gamitin ang mga ito ng may pagpapatuloy. Ilapat ng may tapang at sisimulan mong makita na ang dating tila imposible. Isang payapang isip sa isang magulong mundo ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Minsan, ang isang simpleng refleksyon ay maaring magbigay liwanag sa mga landas na hindi man lang natin alam na kaya nating tahakin. Kung may umalingaw-ngaw sa iyo dito, ibahagi ito sa isang espesyal na tao. Marahil ay makagawa ito ng pagbabago sa kanilang araw. At gaya ng nakasanayan, magkita-kita tayo sa susunod na video.